Madaya. Bawi. Bawi sunod. Next. Praise God, hallelujah, hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Adios ba ay mabuti? Praise God at magandang umaga po sa ating Bishop Bintayakak, sama po ng kanyang may bahay. Ulitin ko po, magandang umaga sa Panginoon. Adios ba ay mabuti? God is good all the time. Praise God, bakit mahina po yung palakpak? Kung ang Diyos ay mabuti. Praise God, hallelujah, hallelujah. Kaya wala tayo, hindi ko mabayaran na sa lapi yung kabutihan ng ating Panginoon. Ang magagawa po natin, atin siyang palakpakan at itaas at pasalamatan po sa ating mga buhay. Yun lang po ating magagawa. Kaya hindi natin mabayaran ng salapi ang kabutihan ng ating Panginoon. Praise God, yung ating pag-sacrifice, mga kapatid. Praise God at malaking impact yan sa Panginoon. Praise God at nandito po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sana po atin pong isentro yung ating mga pag-iisip sa salita ng ating Panginoon, ating istadihan, ating pagbulay-bulayan mga kapatid, at ating i-apply sa ating mga sarili. Praise God, hallelujah. Before tayo magpatuloy, yuko natin ang ating mga ulo, tayo po'y manalangin sa Panginoon. O mapagpalang Diyos, sa maraming banal sa umagang ito, Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa isang dahilan, Panginoon, na ikaw po nagbigay sa amin ng buhay at lakas, Panginoon, kaya kami nakarating sa bahay sambahan, O Diyos, upang kami magkaisang pasalamatan ko po sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, Lord, narito po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang manguna, O Diyos, sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, upang ito po, mga Panginoon, ay amin pong ma-apply sa amin pong mga sarili. Kaya sa oras nito, Lord, ano mo po ang aming nagawa, pagkukulang, pagkakamali sa iyo. Lord, linisin mo kami at patawarin mo po kami, Panginoon, upang hindi naging hadlang sa aming pakikinig ang aming pong nagawang pagkukulang sa iyo. Ang iyong mga salita na ito po'y lumaloy sa kabuturan po ng aming mga puso. Kaya sa oras nito, Lord, ano mo po mga bagay naging malakit, O Diyos, alisin mo po, Panginoon, sa oras na ito habang kami ay nag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin ko po iyong paglingkod, Panginoon. Itago mo po sa iyong likuran at punasan mo po ang aking mga labi na ikaw po ang magpahayag sa aming kalagitnaan dahil nasabi mo, 2-3 magkatipon sa iyong pangalan, ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Kaya kinikilig po namin God sa oras na ito, Lord God Jesus, habang kami nag-aaral ng iyong mga salita. Kaya God, ano mo po ang pagkilos ng kaway sa oras nito? Sawayin mo po, Panginoon, dahil ikaw may authority na magsaway sa anumang masamang espiritu. Ikaw po ang aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus Christ. In the name of Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ay mabuti. Praise God, hallelujah. Nasaan yung ating evangelist Gideon? Praise God, hallelujah. At alam niyo mga kapatid, habang siya nagtuturo, praise God, at pagkatapos niya, sinabi ko sa kanya, mga kapatid, matamaan naman tayo dyan sa turo mo. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, praise God, hallelujah. Kung mayroon pong maanghang na mga turo, tapos hindi po tayo nag-iingat sa ating sarili habang tayo naglilingkod sa Panginoon at matamaan talaga. Ano po? Praise God, hallelujah. Pero kung nag-iingat ka sa iyong sarili, mga kapatid, kahit gaano kaanghang ang salita ng Diyos, hindi ka matatamaan. Tama po? Praise God. Dahil po mga kapatid, ang ginagamot lamang sa salita ng Diyos, yung may mga sakit. Tama po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun lang po ang ginagamot dito, mga kapatid. Praise God. Kung wala kang sakit, nandito ka, ang ginagawa po natin, tinataas natin si Jesus. At pinasalamatan natin ang Panginoon dahil ang Diyos ang nag-ingat sa atin upang tayo maiwas doon sa sakit. Praise God, hallelujah. Tapos kung nasaktan man tayo mga kapatid, nagpapatunay yan na may sakit ka. Ano po?
Hello? Amen. Praise God, hallelujah. Hindi po masasaktan ang isang mananampalataya kung wala siyang sakit, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Huwag niyo sisihin si pastor, na hallelujah, na ikaw lagi ang tinatamaan. May sakit ka, dahil tinatamaan ka, may sakit ka. Praise God, hallelujah. Hindi ka basta-basta masasaktan sa salita ng Diyos kung wala kang sakit. Praise God, hallelujah. Ano yung pamagat po? Yung ating Bible study no nakarasan din? Nandito ba kayo? Hallelujah. Praise God, hallelujah. Nandito kayo? Paano nadadaya ang tao ng manunukso? Praise God, hallelujah. Marami pong mga bagay, mga kapatid, ang tao po ay madalas na tukso. Kailangan ingat po, mga kapatid. Kailangan ingatan po natin yung ating sarili na hindi po tayo madaya ng kaaway. Praise God, hallelujah. Nandito po tayo sa pag-aaral, mga kapatid. Praise God, ito po ay bilang strategy, mga kapatid, yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Praise God, bilang tayo po ay mananampalataya. Praise God, hallelujah. Dahil once na ikaw po ay mananampalataya, kailangan mayroon tayong gagawin. Ano po? Strategy, mga kapatid. Praise God, mayroon tayong gagawin upang tayo po ay maging handa. Hello? Hallelujah. Hindi lang po, mga kapatid, sabi ng Biblia, hindi lamang tayo taga-upo lamang o tagapakinig lamang, kundi tagagawa, mga kapatid. Anong gagawin natin ng mga strategy? Praise God, hallelujah. Dahil po, mga kapatid, kung wala tayong gagawin na strategy, mga kapatid, sa buhay, bilang mananampalataya, baka apak-apakan tayo ng kaaway. Hello? Ano po? Bagamat, mga kapatid, mayroon na ibinigay na authority sa bawat isa. Mga kapatid, kung wala tayong mga strategy, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, may posibilidad na apakan ka ng kaaway. Praise God, hallelujah. Pag apakan ka na ng kaaway, hindi ka na makarating sa church. Ano po? Pastor, hindi ako makarating ngayon dahil medyo busy ako. Mayroon akong sakit ngayon. Yung ating kapitbahay may sakit. Praise God, hallelujah. Kaya hindi nakarating. Pinuntahan namin doon sa kanila, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Pag wala kang strategy, mga kapatid, delikado yung ating pananampalataya. Kaya kailangan ating lamangan yung gawa ng kaaway. Alam po? Lamangan natin, pag-aralan natin, mga kapatid, kung paano tayo makalusot o paano natin siya malalamangan, mga kapatid. Nandito po tayo sa tinatawag na focus on that preparation, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kailangan makapokus tayo, mga kapatid, kung ano po yung mga dapat gawin. Kailangan nakapokus tayo. Ano po? Hello? Dahil kung hindi ka nakapokus, mga kapatid, for example, kung ang skill mo ay carpenter, mga kapatid, hallelujah. Pag sabi ng foreman sa'yo, yan ang gagawin mo. Gagawa ka ng kulong. Praise God, hallelujah. Carpenter kayo, mga kapatid. Kung hindi ka nakapokus, mga kapatid, yung kulong na pinagawa sa'yo, mga kapatid, wala sa sukat, wala sa eskwela. Dahil hindi ka nakapokus eh. Tama po? Hello? Pero kung nakapokus ka sa pinapagawa sa'yo, alam mo na kung ano ang gagawin. Tama po? Hello? Praise God, hallelujah. Ganon din sa mananampalataya. Bagamat skilled ka, mga kapatid, tapos hindi mo alam kung ano ang mga strategy, mga kapatid, ay delikado. Ano po? Delikado. For example, sabihin natin na ano bang skill mo sa church niyo? Tapos sabihin mo, workers. Praise God, hallelujah. Tapos sabihin mo, evangelist. Tapos sabihin mo, assistant pastor. Praise God, hallelujah. Tapos kung ipagawa sa iyo yung skill mo, mga kapatid, hindi mo alam kung anong gagawin. Praise God, hallelujah. Delikado po yan, mga kapatid, dahil hindi natin alam yung skill natin. Hallelujah. Kung ano yung proseso sa paggawa yung ating skill, mga kapatid, kailangan alam natin. Alam po?
Naintindihan po ninyo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Yung iba mga kapatid na mga gustong mag-aral, praise God, nag-abala talaga sila ng salapi, nag-abala sila ng panahon, mga kapatid, upang matutunan nila yung mga strategy, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Upang ang nakagandahan doon, kasi mayroon silang mga diploma. Tama po? Hello? Pagsabi sa'yo, anong profession mo? Hallelujah. Itong profession ko, itong yung diploma ko. Praise God, hallelujah. Mayroon silang ipakita. Pero kung mga kapatid, kung matestingan yung skill mo, tapos hindi mo alam kung paano ang proseso, ay delikado yan, mapahiya po tayo sa mga tao. Mga kapatid, praise God, hallelujah. Focus on that preparation, mga kapatid. Kailangan nakapokus tayo. Hallelujah. Sa dapat po natin gawin, mga kapatid. Hello, saan na tayo? Saan tayo? Spiritual o materially? Spiritual. Saan tayo? Spiritual. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po yung pupusan natin, mga kapatid. Bilang spiritual. Hallelujah. Number 1, life-to-life ministry. Praise God. Hallelujah. Ano po yung ibig sabihin, mga kapatid? Hallelujah. Life-to-life ministry. Ibig sabihin, mga kapatid, buhay sa buhay. Yung ating paglilingkod sa Panginoon, bakit tinawag ka? Hallelujah. Upang ingatan mo yung iyong sariling buhay. Bukod doon, praise God, buhay ng iba. Hallelujah. Hindi lang yung sa'yo, mga kapatid, na iningatan mo. Pati yung iba. Naintindihan po natin, mga kapatid? Hello? Hallelujah. Bakit ka nandito? Anong dahilan? Anong rason, mga kapatid? Tinawag ka, mga kapatid, upang ikaw ay mamunga. Praise God. Gagawa, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Marunong kang magkumbinsi. Life-to-life ministry. Mga kapatid, baka sabihin natin, ako, okay na sa akin, member lang ako eh. Hallelujah. Taga-upo lang ako, taga-pakinig lang ako, okay lang sa akin. Yung may mga obligation, sila talaga magsikap. Except doon, mga kapatid, kahit membro ka, kasama ka dito sa ministry. Tama po, malagpakan natin ng Panginoon. Baka sabihin nyo, exempted ako kasi membro lang ako eh. Praise God. Hindi ako kasama doon sa mga skill. Hallelujah. Kasama po kayo, mga kapatid. Pero yung sabi nga ng Biblia, ang bawat isa, kanya-kanya po yung antas ng pananampalataya. Hallelujah. Mayroong pananampalataya na pwede kang kumain ng kahit ano. Mayroon din pananampalataya na tama-tama na talaga nakakain. Mga kapatid, ganun po yun, mga kapatid. Pero huwag niyong isipin na hindi kayo kasama sa ministry. Life-to-life ministry. Praise God, hallelujah. Kung paano po, mga kapatid, magkumbinsi. Praise, kung paano ka magturo doon sa iba na may buhay. Hello? Hello? Praise God, hallelujah. Noon kasi, mga kapatid, kahit wala kang pera, pwede kang mag-ministry, maglalakad lang na yung iba na dahil walang pera. Praise God. Ngayon, ang rason ng iba, kakahiya naman pastor, mag-ministry ko, wala akong pera. Tapos danaanan ako ng mga sasakyan. Hallelujah. Ay, kakahiya, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Yun ang po ang sabi ng iba. Pero mga kapatid, ang focus nito, bakit nandito tayo? Tinawag tayo upang turuan tayo, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kung paano po umakit na may buhay, mga kapatid. Kung paano mo in-restore yung buhay mo, mga kapatid. Praise God. Pag na-restore na yung buhay mo, pwede mong i-share doon sa iba. Ano po? Tama po. Hello? Hello? Ang gusto po ng Panginoon, bakit tinawag ka, mga kapatid? Upang mamunga ka. Hello? Walang farmers, mga kapatid, na magtanim siya na ang kanyang tanim ay walang bunga. Ano gagawin ng farmers kung walang bunga yung kanyang tinanim? Pupunutin yan at itapon at susunugin. Hallelujah. Yan ang posisyon ng Panginoon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Pagkakumpiyansa tayo. Hallelujah. Hindi nagtanim.
ang Panginoon sa kanyang salita dito sa atin na na walang kabuluhan, mga kapatid. Upang magkaroon ito ng kabuluhan, kailangan mamunga po tayo, mga kapatid. Praise God. Life to life ministry. Praise God. Yan ang dahilan bakit tayo nandito, mga kapatid, dahil sa buhay. Hallelujah. Hindi yung buhay mo ang iniingatan mo, pati yung buhay ng iba. Kailangan i-share mo kung paano ka nagkaroon ng buhay. I-share mo na yun sa iba, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, tumanggap ka na walang bayad, ibigay mo rin na walang bayad. Pero yung iba na nag-share nga, pero may bayad, no? Mayroon silang mga sipot. Yung ano ba yung tawag doon? Yung mga, ano ba yung tawag dyan? Basta, gano'n na, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ibigay mo na walang bayad. Life to life, number 1. Praise God, hallelujah. Naintindihan ba natin yung number 1, mga kapatid? Amen. Hello, palapakan natin ang ating Panginoon kung ating naintindihan. Nandito po tayo sa ministry, mga kapatid. Praise God. Ikaw ay nabilong kay Jesus Christ, kabahagi ka sa ministry. Huwag mo sabihin na wala kang skill, hindi ka kasapit. Kasapit ka po dito habang ikaw ay nabilong kay Jesus Christ. Life to life ministry. Praise God. Pangalawa, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ang sabi dito, biblical mythology, mga kapatid. Ano po yun? Ano yung ibig sabihin noon? Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, mga pamalaan. Hallelujah. Biblical. Praise God, hallelujah. Mga diskarte ba? Strategy. Praise God, hallelujah. About Biblia, mga kapatid, kung paano mo i-deliver ang salita ng Diyos. Praise God, hallelujah. Nung kami nag-evangelism, mga kapatid, sa Cagayan de Oro City. Praise God, hallelujah. Kasama ko yung mga bagong graduate sa Bible School, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Nag-evangelism kami, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kailangan na kunin mo yung attention, yung audience, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kung paano mo maakit o ma-deliver ang salita ng Diyos. Hello? Nakikinig ba tayo, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Kung nakikinig tayo, palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Alam nyo, mga kapatid, imbes sila, mga kapatid, bagong graduate sa Bible School, praise God, ang nangyari, ako ang naka-front po, mga kapatid, praise God, hallelujah. Sila tahimik lamang. 3 sila, bagong graduate sa Bible School. Hallelujah. Nandun sila sa aking likod, mga kapatid. Hallelujah. Ako ang inasdang nila doon sa gira. Praise God. Sayang naman yung mga natutunan ninyo doon sa Bible School na hindi nyo gagamitin dito sa field. Hallelujah. Kailangan gamitin ninyo yung natutunan ninyo kung paano kayo tinuruan. Hallelujah. About Biblia, mga kapatid. Dahil mayroon na silang background mga kapatid. May background na sila kung paano ang proseso sa pag-deliver ng salita ng Diyos. Hello po? Hello? Kaya mga kapatid, tayo na tinawag ng ating Panginoon, every Sunday, mayroon tayong pag-aaral po sa salita ng Diyos. Kailangan kahit hindi man tayo mag-aaral ng Bible School, present, kailangan i-take note po natin. Kung gusto natin mag-grow, mga kapatid, i-take note natin, mga kapatid. Once pagdating ng sabi ng Ecclesiastes, ang lahat ng bagay ay may kapanahunan. Ibig sabihin, hindi ka pa ginamit na yun. Pagdating ng sunod na buwan, sunod na taon, ginamit ka. Di prepare ka na. Mayroon ka ng mga note, mga kapatid, na yun lang ang susundan mo. Tama po? Ano, palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Mga strategy po, mga kapatid. Mythology. Mahirap kasi bigkasin ito, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Mythology. Yes. Ganon po yung pagbigkas. Mahirap talaga yung grade 1 lang, no? Praise God. Mahirap pagbigkas. Basta grade 1 ka lang. Pero kung mataas yung naabot mo, madaling bigkasin. Praise God. Tama po. Hallelujah. Kailangan po magsikap tayo mag-aral. Hallelujah. Sabi ng iba, mga kapatid, ay huwag ka nang mag-aral pa kasi ng mga English na yan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pero hindi po maaari hindi ka mag-aral. Bakit po? Yan ang layunin. Bakit tinawag ka ng Panginoon? Kailangan pag-aralan mo yung salita ng Panginoon.
Alam po, pag-aralan mo. Hallelujah. Huwag kang tumigil. Pag tumigil ka, ang sabi nila yung sa awit, ang nagtatagumpay yung hindi umaayaw. Kapagka natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ganun po mga kapatid. Hallelujah. Strategy lang po mga kapatid. Kailangan pagsikapan natin kahit baluktot man yan. Basta importante, yung buhay mo ay hindi baluktot sa harapan ng Diyos. Tama po? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Number 3, spiritual multiplication. Praise God. Hallelujah. Kailangan po mga kapatid yung ating sarili. Alam po, kailangan lalago yan. Hallelujah. Multiplication. Hindi po ito minus mga kapatid. Hallelujah. Kailangan mag-plus po ito. Hallelujah. Habang tayo po ay yung ating spiritual, mga kapatid, spiritual multiplication. Kailangan po i-apply po natin sa ating sarili. Hallelujah. Kung paano tayo natin paramihin, mga kapatid, yung ating skill. Hallelujah. Kung paano natin ma-train yung ating sarili, mga kapatid. Bagamat may skill ka, kailangan i-train mo yung iyong sarili. Dahil kung hindi mo i-train yung iyong sarili, mga kapatid, hindi mo alam kung paano pag-deliver. Tama po? Ano? Kahit anong paraan, kahit anong trabaho, mga kapatid, kung hindi mo i-train, kung wala kang focus, mga kapatid, praise God sa iyong ginagawa. Hallelujah. Pagdating sa dulo, backjump. Hello? Hindi tama, mga kapatid. Praise, akala mo, tama na yung ginawa mo. Hallelujah. Dahil yun ang skill mo. Hallelujah. Yung pala, hindi ka nakapokus. Yung pala, pagdating sa dulo, backjump, mga kapatid, yung ginawa mo. Halo po, naniwala kayo doon? Hallelujah. Maraming mga sabi, uy, pastor ako. Hallelujah. Pero yung buhay niya, hindi mo makitaan na siya, pastor. Praise God, hallelujah. About holiness, wala sa kanya. Tapos sabihin mo, pastor ka. Kakahiya ka. Hallelujah. Tama po? Dahil ang Biblia, ang sabi ng Biblia po, kung wala po yung kabanal na sabi ng Hebreo, kailanman hindi mo makikita ang Diyos. Kalampakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Kaya huwag tayong sabihin natin na nakuha tayo sa kanila. Kahit edukado man silang tao, professional sila, mga doctorate, or mga lawyer, mga kapatid, hindi tayo maiinggit. Kung ang buhay nila ay hindi naaayon sa harapan ng Diyos, hindi ako naiinggit yan, mga kapatid, sa totoo lang. Hallelujah. Kahit puno sila ng karunungan dito sa mundo, tapos ang buhay nila hindi naplastar sa harapan ng Diyos, hindi ako naiinggit. Hallelujah. Kailangan po, mga kapatid, ang buhay natin ay nailagay sa tama sa harapan ng Diyos. Dahil kung ang sabi ng Biblia, kung wala ang kabanalan, mga kapatid, kailanman hindi mo makikita ang Diyos. Sayang yung effort mo. Ano? Ano po? Praise God, hallelujah. Kahit sabihin natin, ikaw ang pinakagwapo sa buong mundo. Hallelujah. Tapos yung buhay mo hindi napaplastar sa harapan ng Diyos. Sayang, pagdating ng panahon, katulad sa isang taong mayaman, nung namatay. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Puno siya sa mga bagay dito sa mundo. Pero ang wala sa kanya, yung Panginoon ay wala sa kanyang buhay. Kaya sabi ng Biblia, hindi ang lahat ng sasabi, Panginoon ay makapasok sa karya ng langit, kundi yun lamang gumagawa ayon sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yun po yung dapat gawin ng tao bilang mananampalataya. Praise God, hallelujah. Hindi natin itaas yung ating sarili na ako na to. Hallelujah. Kung hindi ko silang pag-uusapan, naman, doble-doble yung course ko. Hallelujah. Yung iba, doble-doble na yung course. Hallelujah. Pero kung magsalita, mga kapatid, praise God, parang walang pinag-aralan. Praise God, hallelujah. Bakit po? Hindi yung, hindi talaga yung masabi natin, potential, mga kapatid, na binigay ng ating Panginoon. Yung potential kasi. Kaya sabihin, mga kapatid, maliit lang naabot mo kung ang potential ay nanggagaling sa Diyos. Mga kapatid, yung pagsasalita mo, talagang tingin sa'yo, hindi basta-basta. Praise God, hallelujah. Hindi maniwala ang tao sa'yo na wala kang pinag-aralan. Tama po?
Hello, yan ang nangyari kang Apostol Pedro eh. President, bakit si Pedro magaling magsalita yan? Hallelujah. Alam nila yung buhay ni Pedro. Praise God, hallelujah. Sabi nung yung isa Parisiyo, kasama nila yung Jesus eh. Kasama nila si Jesus. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kung nakulangan man kayo ng karunungan, humingi tayo kay Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, yun po ang source mga kapatid. Praise God, humingi tayo kay Jesus. Hallelujah. Kasama po yan sa ministry po natin mga kapatid. Kailangan ang gusto ng Panginoon multiplication. Praise God, yung ating spiritual. Hallelujah. Mga gusto ng Panginoon na dumami. Ano po? Dumami. Hindi po yung hindi tayo hanga doon sa pinaka lowest mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon na multiplication. Mga kapatid, gusto ng Panginoon na dumami, mga kapatid. Kaya habang tayo dito sa mundo, habang tayo nag-aaral, mga kapatid, praise God, hallelujah. Kung mayroon tayong dreams sa buhay na talagang gusto tayong lumago, praise God, kailangan pag-aralan dito pa ng pag-aralan natin. Pagdating sa labas, kung ma-dispose na po tayo ma-expose na po tayo sa labas, mga kapatid, marunong na tayo deliver sa salita ng Diyos. Praise God, hallelujah. Ito po mga kapatid na sinabi ni Jesus kang Abraham eh. Praise God, nung si Abraham ay tinawag ng ating Panginoon. Praise God, pinupunta doon siya sa ibang lugar mga kapatid. Sabi ng promise ng Panginoon na paparamihin niya ang lahi ni Abraham. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Ito po mga kapatid. Praise God, ang pangarap ng Panginoon na tayo po ay dumami. Ano po? Hello. Huwag tayong maging selfish, mga kapatid. Kung selfish po tayo, ganito po yung karakter ng selfish kasi. Bahala na sila sa buhay nila. Bahala na rin ako sa buhay ko. Hallelujah. Yun po ang selfish. Hindi po yung gano'n ang attitude. Hindi gano'n ang attitude na gusto ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ka naging selfish, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na gano'ng karakteristik ng tao bilang mananampalataya. Kailangan po mga kapatid, ang gusto ng Panginoon ng magpakarami. Praise God, hallelujah. Sabi ng mga babaero kasi mga kapatid, hallelujah, gusto ko maraming asawa, gusto ko dumami yung aking lahi. Hindi gano'n ang proseso. Hello? Nandiyan ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Gano'n ang rason ng mga babaero eh. Praise God, hallelujah. Sabi, ginagamit pa nila ang salita ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Na gusto kasi ng Panginoon magpakarami daw dito sa sanlibutan. Kaya, dinamihan ko ng asawa. Ang asawa ko ngayon, 3. Yung kaibigan kong Muslim sa Palawan, nung pumunta ako sa Palawan dito sa Rio Tuba, mga kapatid. Yung kaibigan kong Muslim, 3 yung asawa. Praise God, hallelujah. 3 din yung bahay. Praise God. Sabi ko sa kanya, hindi man niya lang ang utos ng Panginoon na damihan mo yung asawa mo. Utos ng Panginoon yan na magpakarami. Kaya 3 yung aking asawa. Praise God. Hindi po ganun mga kapatid ang ibig sabihin, mga kapatid. Biblical tayo, spiritual po tayo. Praise God, hallelujah. Kailangan po mga kapatid na manganak tayo sa spiritual. Kaya spiritual multiplication, mga kapatid. Magpakarami. Praise God, hallelujah. Kailangan po mga kapatid, gamitin natin yung ating nalalaman. Mga kapatid, dito pa lang nandito po yung pagtuturo, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Praise God. Number 4, reliable people. Praise God, hallelujah. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid, ng mga taong maaasahan? Hallelujah. Praise God, hallelujah. Si Bishop Ben Tayagta, kumukuha siya ng mga gamit sa ministry. Praise God, hallelujah. Dinitingnan niya mga kapatid, kung sino yung mga tao, hallelujah, na maasahan, pwedeng gamitin, pwedeng i-deliver yung salita ng Diyos. May kakayanan ba siya? Hello? Tayong lahat, mayroon bang kakayanan ma-i-deliver yung salita ng Diyos? Bakit tahimik kayo? Hello? Pati yung may mga skill, tahimik din. Hallelujah. Hindi ganon mga kapatid.
Tinawag ka, tinawag siya, tinawag ako dahil mga kapatid, ang ibig sabihin, mga kapatid, kailangan kahit hindi mo kaya, kakayanin mo dahil kasama mo si Jesus. Palakpakan din natin ito. Praise God, hallelujah, hallelujah. Ang sabi ni Jesus kang Joshua, hallelujah, sasamahan kita, kahit saan ka man pumunta, sasamahan kita. Yan ang promise ni Jesus. Ano? Praise God, hallelujah. Kaya mga kapatid, gamitin natin. Dahil na yung bawat isa sa atin kasi mga kapatid. Hallelujah. Ang status ko kasi dito mga kapatid, parang teacher, mga kapatid. Hindi parang teacher, mga kapatid, yung status ko dito, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Pwede kang maging teacher, pwede kang maging pastor, pwede kang bilang evangelist, mga kapatid. Ang ibig sabihin, nag-multiply mga kapatid yung mga potential na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin, nag-grow ka, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Lumago ka, hallelujah. Kaya mga kapatid, kung lumago ka, makikitaan ka ng pastor, mga kapatid, na mayroon kang capacity na pwede kang gamitin. Maasahan, nandun yung totoo mong paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka man sabihin, porket edukadong tao ka, sabihin sa iyo ng pastor, ikaw pwede kang gamitin sa pag-evangelism. Hindi man basta-basta yan, kahit malaki ang pinag-aralan mo. Tapos yung buhay mo ay hindi naaayon sa harapan ng Diyos. Kahit tatlong pang kurso mo. Hallelujah. Hindi ka sabihin ng pastor na ikaw pwede kang gamitin tapos yung buhay mo ay hindi naaayon sa harapan ng Diyos. Hindi ka po sabihan ng pastor. Pero kung nakitaan ka ng pastor, hallelujah, mataas ang education mo tapos yung buhay mo ay nasa tama ba? Hallelujah. Nandoon yung pagsunod mo sa Panginoon. Hallelujah. Unang-una, nakikita ka ng pastor. Hallelujah. Ito, magandang gamitin ito. Bukod sa may potential, mataas pa yung antas ng kanyang naabot. Hallelujah. Di ba maganda? Maganda po? Hello? Palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Pero kung ang buhay po natin mga kapatid, praise God, hindi po naaayon. Tapos, ang kurso mo tatlo. Hallelujah. Tapos buhay mo hindi naaayon sa harapan ng Diyos. Huwag mong asahan na sabihan ka ng pastor, ikaw mag-evangelism ka. Hindi ka sasabihan ng pastor. Bakit po? Hindi naaayon yung buhay mo sa harapan ng Diyos. Naintindihan po natin? Pagkasabihin natin mga kapatid, bakit hindi ba ako sinipihan ng pastor na gano'n na ako, malaki ang lamang ko dyan. Nakatapos ako, mayroon akong mga diploma. Bakit hindi ako sinabihan ng pastor? Suriin mo yung sarili mo. Kung gusto ka magpagamit, kailangan i-plaster mo yung buhay mo sa Panginoon. Tama po? Hello, palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkasabihin ninyo mga kapatid, wala man siguro versikulo yung tinuturo mo, pastor. Mamaya, mapasahin natin yan, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ang number 5, nandito po tayo sa number 5. Praise God, hallelujah. Sabi dito, qualified to teach other. Mga kapatid, ang ibig po sabihin ng qualified to teach other, mga kapatid, pwede kayong, ibig sabihin mga kapatid, may kakayanan ka, mga kapatid, sa pagturo sa iba. Amen. Ano po? Ano? Praise God, hallelujah. Mayroon ba tayong kakayanan mga kapatid na magturo sa iba? Hallelujah. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Parang isa lamang ang nag-ibig mga kapatid. Praise God, hallelujah, hallelujah. Kailangan po mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kasi yung sa ministry kasi, mga kapatid, hindi man talaga totally lahat talaga inaalaw na gamitin software, mga kapatid. Yun lamang may kakayanan, mga kapatid. Pero kung sabi mo, ikaw wala kang kakayanan, hindi ka kasama sa ministry, no, kasama ka sa ministry. Praise God, hallelujah. Walang tinuturuan ng pastor, hallelujah. Sino ba tuturuan ng pastor kung wala kayo dito? Di ba wala? Mga kapatid, kasama kayo sa ministry. Praise God, hallelujah. Ang sabi lang nito, yung may mga kakayanan, mga kapatid, qualified to teach other.
Hallelujah. Kailangan po mga kapatid, yung mayroon lamang kakayanan sa pagturo. Ano po? Hello? Kaya ba natin magturo? Sa dami natin, dalawa lang nag-email mga kapatid. Kaya ba natin magturo? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Ang pagtuturo kasi mga kapatid, praise God, hallelujah. Hindi lamang doon sa iba. Ang unang tinuturuan mo. Sino ba ang unang mong tinuruan? Ano? Unang-una mong tinuruan yung sarili mo. Tama po? Ano? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun ang unang mong tinuruan. Praise God, hallelujah. Sabihin mo, yung anak kong tinuturuan ko, yung asawa ko. No, ang unang mong tinuturuan yung sarili mo. Tama po? Praise God. Dahil kung hindi ma-establish yung sarili mo sa harapan ng Diyos, hindi ka pwedeng magturo sa iba. Tama po? Hello? Praise God, hallelujah. Yun ang proseso, mga kapatid. Ang unang tinuruan mo, pagkasabihin mo, ay hindi man ako marunong magturo, pastor. Ha? Sino pala nagturo sa sarili mo? Praise God, hallelujah. Dahil magsisigaw yung teacher dito, tapos hindi mo tinuturuan ang sarili mo, very useless. Tama? Tama po? Hello? Kahit maputol yung litin ng teacher dito, o yung preacher, kung hindi mo kayang turuan ang sarili mo, very useless ang napakinggan mo. Praise God, hallelujah. Pero kung kaya mo turuan ang sarili mo, yung napakinggan mo, hallelujah. Ito yung sinabi ni Apostol Paul, mga kapatid. Praise God. Pakibasa po. Ang sabi ni Apostol Paul sa unang Timoteo, chapter 2, verse 2. Pakibasa. Hallelujah. Upang natin po maintindihan mga kapatid. Praise God. Bakit yung may qualified to teach other. Mga kapatid, yung may kakayanan lamang ang binigyan ng authority, yung may mga skill. Mga kapatid. Tingnan natin. Praise God. Hallelujah. Unang 2 Timothy chapter 2 verse 2. Pakibasa po. Yung mayroong Biblia. Hallelujah. Upang maintindihan natin. Praise God, hallelujah. Mayroon ba kayong Biblia? Sa 1 Timothy, 2 Timothy, chapter 2, verse 2. Second Timothy, chapter 2, verse 2. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Hello, palakpakan natin ang salita ng Diyos. Bakit manghina po? Hello, yan ang sinabi ni Apostol Paul, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Yung dapat mga kapatid, yung salita ng Panginoon, kailangan po na ibigay doon sa mga tao na may kakayanan, qualified to teach other. Hallelujah. Hallelujah. Upang i-deliver po yung salita, upang ituro doon sa iba mga kapatid. Dahil yung walang kakayanan, mga kapatid, talagang hirapan talaga. Kaya yung pastor, mga kapatid, tumitingin yan doon sa may kakayanan. Naintindihan po natin? Hello? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Kaya kung sino man ang tinuro ng pastor, so huwag kayong magmurmuring mga kapatid, nakitaan lang na mayroon kang kakayanan. Tama po? Hello? Praise God, hallelujah. Hallelujah. Qualified to teach other. Praise God, hallelujah. 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 Number 6. Enable spiritual growth. Praise God, hallelujah. Ano po yung enable spiritual growth, mga kapatid? Hallelujah. Marunong siya mga kapatid, enable. Marunong siya magtaguyod ba? No? Magtaguyod. Praise God, hallelujah. About spiritual, mga kapatid, nandoon yung humble. Nandoon yung self-sacrifice, yung pagtitiis, mga kapatid. Praise God, hallelujah.
upang isacrifice niya yung spiritual na paglago, mga kapatid, katulad po ng pastor. Hallelujah. Ang pastor kasi hindi basta-basta. Mayroon na marami ng pangungutya. Maraming pangungutya. Matindi yung pangungutya sa pastor. Hallelujah. Na pastor, maninga. Mas matalino mampukulaan yung tawanan. Ganun po yung pangungutya. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Huwag ganun mga kapatid. Praise God, hallelujah. Delikadong espiritu po yun, mga kapatid. Kung ganun po yung espiritu natin, atin po yan itapon. Mga kapatid, delikado yan. Ibabagsak ka ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Kailangan po, hangaan mo pa yung pastor. Tinan mo yung pastor namin, no? Walang pinag-aralan, pero magaling magsalita. Praise God, hallelujah. Talagang binigyan siya ng potential ng Panginoon. Ano po? Hello? Hallelujah. Ganun po ko mga kapatid. Praise God, pagdating ko doon sa wala nga siyang pinag-aralan, pero mga kapatid, ang Bible niya, lagi bago. Supervisor ng Negros, walang pinag-aralan, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Pero yung potential na binigay ng Panginoon, hallelujah, talo pa yung may pinag-aralan. Praise God, magaling mangaral. Praise God, walang pinag-aralan, pero magaling mangaral. Dahil sa potential na binigay ng Panginoon. Hello, palapakan natin ang ating Panginoon. Malapit na po tayo magtatapos, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Important Christ Center, mga kapatid. Ano ba yung important Christ Center, mga kapatid? Si Jesus po, yung ating pinakasentro, mga kapatid. Hindi yung ating sarili. Alam po, yung ministry kasi, hindi yung ating sarili ang sentro, kundi si Jesus. Tama po? Hello? Praise God. Siya po ang center, kapatid. Yung ating ang sabi dito, nakatuon ng lubos kay Kristo. Hello? Hindi yung nakatuon, mga kapatid, doon sa mga tao, mga kapatid, praise God, hallelujah, na medyo tingnan natin social, hallelujah. Hindi ganon. Hindi yung tao yung tinutukan natin dito, kundi si Kristo. Hello? Praise God. Yung ating pag-aaral, hindi po pag-aaral ng tao, kundi pinag-aralan natin yung ministry ni Jesus. Sa Jesus ito Hallelujah. Yung ministry, mga kapatid, hindi man sa atin sa Jesus na yan. Pero binigyan tayo ng authority, mga kapatid, kung paano natin gagawin or gaganapin ang ministry ni Jesus. Ano po? Hello? Naintindihan po natin? Praise God, hallelujah. Kung naintindihan natin, palakpakan natin ang Panginoon kung naintindihan natin. At salamat sa Diyos, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Short na pagtuturo about sa focus on that preparation, mga kapatid. Dahil kung ano mo po ang mga obligasyon na ibinigay sa iyo, tapos hindi ka nakapokus, mga kapatid, bandang huli, hindi ka mag-success dahil hindi ka nakapokus. Praise God, hallelujah. Pero kung nakapokus ka sa ibinigay sa iyo na assignment, mga kapatid, obligasyon, now mag-success ka, mag-grow ka sa harapan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon at God bless. Praise God, sana po ating po naunawaan o naintindihan ang salita ng Diyos. At iyo ko po ang ating mga ulo, tayo po manalangin sa Panginoon. At hindi po si Bishop bentayak ang manalangin sa temporary po nating pagtatapos sa salita ng Diyos.